Pagkatapos manalo ng Gilas Pilipinas sa classification game laban sa bansang China, ay tuluyan nang nag-step aside si Chot Reyes pagkatapos siyang ulanin ng kaliwat kanang paninisi at pambabatikos. Bumitaw siya sa pwesto bilang head coach ng Gilas Pilipinas na may sama ng loob at pagkadismaya. Kaya samot-saring komento at reaksyon ngayon ang ating naririnig at nababasa sa mundo ng social media. At ngayong nagkaroon na nga ng katuparan ang hiling at panawagan ng maraming Pilipino na bumitaw siya sa pwesto, kaya marami ring nag-aabang kung sino ang hahalili upang mapalitan ng tuwa at galak ang pangungutya at paninisi. Sino at paano matutulungan ng bagong head coach ang Gilas Pilipinas? Mabibigyan kaya niya ng magandang sistema ang ating pangkat upang makaahon naman tayo mula sa kangkungan at tuloy-tuloy ang pag-angat, upang lumabas naman ang ating husay at angas at nang masaksihan naman natin ang tunay na Gilas ng Pilipinas. Pero ang totoo, bababa nga ba siya? Welcome back sa ating munting channel mga ka-inspirer. At kung bago ka pa lang dito napadpad at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay papindot po sana ang notification bell at subscribe button. At kung maaari ay palike and share na rin. Maraming salamat. Isang panalo sa 5 laro. Ito ang iniwan ni Chot Reyes bago siya daw bumitaw at tumayo sa kanyang pagkaupo. Desisyon na maraming pumabor at sumang-ayon, at matapang niya itong inihayag sa kabila ng mga batikos at mga hamon. Kaya matapang din siyang bumitaw ng maiinit na mga salita sa kanyang mga kritiko na marami rin daw ang malalakas na mga bansa na hindi nag-advance, pero sa Pilipinas ay bawal matalo at mga bastos daw ang iba sa kanilang pambabash, reaksyon at komento. Kaya ang mangilan-ngilan ay nakuha niya pa rin ang simpatiya at respeto. Kaya ang malaking katanungan ngayon ay sino ang ahawak ng Gilas Pilipinas ngayong balibalita na sila pa rin ang ahawak sa Asian Games pagkatapos ang kanyang pag-anunsyo na mag-step aside at pagbaba sa pwesto. Pero kung sakaling may pumalit, sino ang matapang at buo ang loob na tumanggap ng hamon, napupulot at bubuo ng pira-pirasong pangarap ng maraming Pilipino at mag-aahon sa Gilas Pilipinas mula sa pagkalugmok at may pwesto ang ating kupunan sa mataas na level hanggang sa pinakatuktok? Handa din ba na sumalo ng mga batikos mula sa mga kritiko ang bagong coach na uupo? Dahil ang kailangan niya dito ay tapang, husay at puso. Dahil siya ang magiging panangga ng mga negatibong reaksyon at komento. At posible rin na siya ay magiging tagasalba ng lumulubog na pangarap at mithiin ng maraming Pilipino. Kaya sino, ano at paano? Tatlong katanungan na patuloy nating aabangan kung siya na ba ang magiging kasagutan upang ang ating pambansang kupunan ay lalakas, titibay at kikinang. Sino kaya ang mahusay at matapang? Ano ang kanyang pagbabago at adjustment na gagawin? At paano niya bibit-bitin sa tuktok ang Philippine basketball team? At ngayong nalalapit na ang Asian Games ay aabangan natin yan kung bibitawan niya ba ang manibela o kung siya pa rin ang magmamaneho upang pataubin ang mga kupunang nasa Asya. Ang larong basketball ay parang laban din sa buhay. Maaaring panalo, maaari ding matalo. Kaya ang bawat laban ay kailangang pagplanuhan at paghandaan. Kaya mahalaga ang husay, tiwala at kaalaman. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaisa upang magtagumpay sa bawat laban. Dahil ang basketball ay binubuo ng pangkat o kupunan, dahil nagsisimbolo ito ng pagkakaisa at pagtutulungan. At hindi ibig sabihin na kung puro star players ay sigurado na ang panalo. Kailangan pa rin sundin ng bawat isa ang sistema ng isang kupunan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay merong biyasa, subok at mahusay na mentor o tagasanay, dahil ang bawat talbog ng bola ay mahalaga. Dahil kompetisyon ito ng lakas, utak at taktika. Ito po ang Inspire and Sports PH, kwentong may aral at inspirasyon. Pa-like, share at papindot po sana ang notification bell at subscribe button.